The Pod Network Entertainment. Hello. Siya green. Hindi siya green. Kung nanonood kayo ngayon sa Facebook or YouTube, sa video, nakita niyo na ang aming guest, si Ray Mamuad, nandito. Blockbuster guest na naman po tayo. Oh, dude, like, only the best, pare. Yes. Gusto ko yung may isang time na sumistep up tayo ng guests, no? Nagka-Lenny Robredo, mga ganon. Chel Jokno, diba? May mga Sian Lim. Sino yung nakabahag pa? si Teddy Bagilat in the Yes. house. Hindi naman siya nakabahag nung nag-guest siya sa atin. Sayang. Pero may mga episodes tayong ganon. Tapos yung ating triumphant comeback, wala, Ray Mamuad. Yes, 2-time guest. thank you. 3-time guest na to, no? 3 times na 2 ba? times. Two Pero times. in the future, 3 to. 3. Hindi ko ba kasama si... hindi. Si Gold pala yung kasama ni Jeline doon. 2-time guest, Ray Mamuad. Yes. Oo. Thank you sa pag-invite ulit, everyone. At mag-poll tayo, tapos ilagay nyo ulit ako na next. As in, Hindi naman kami nag-poll. di ba? Wala naman may gusto nito eh. Alam ko. Naisip lang kita kasi nagpo-full time ka. So parang sige nga, as a supporter of full-time comedians. Yes. Dude, step it up, right? Tinatalo na ulit kami ng Bible quotes. Oo nga. 91 na kami ulit. Ako na bahala. Si Ray Mamuad nandito. Wala ka namang ipopromote na show. Popromote mo yung show with Comedy Cowboys pala. The Comedy Cowboys. Oo. Yan. Sa September 26. 23. 23. Oo. Kasi Sobrang proud ka talaga mag-open para sa akin. sobrang. So, yun. Samantalang. To be fair, hindi siya confident na sinabi niya yung date. May question mark. 23. 23, kasama namin sila Judd, si Alexio, yan. Kilala niyo yan. Hindi ko sure. Sa'yo bibili ticket. Tayo na mas banu ka pa mag-promote kay Andre. Oo nga eh. Comedy mo na lang page. Kasi Andre na ikaw yung cowboy si Andre eh. na frustrate sa'yo. Ibig sabihin, malala talaga. Ikaw yung cowboy, Andre. So, ikaw Kasi cowboy nga. Kasi relax. Sobrang hindi kami, yung theme, hindi namin susundan. Pagpunta ko, yeehaw! Sino dito depressed? Yeah. So, Wicked Dogs ba to? Wicked Dogs. Wicked Dogs, the place to be, pare. Yun ang who would have thunk, pare, na ang pinaka-primary comedy Manila bar is hotdog. Dude, alam mo, borderline comedy bar na nga siya eh. Totoo, yun na nga. Wala na siyang ibang... Gusto nga daw niya parang may nagsabi na parang baka daw i-brand na siya as a comedy bar na eh. That would rule. Masarap na, may masasarap silang pagkain. Pero masarap. Na hindi masarap hotdog. yung hotdog talaga. Masarap naman talaga yung hotdog. Kasi sa Feel ka poblasyon naubos pa lang. lang kagad nila kaya hindi kita. Tangina mo ka na Masarap din sila magpakain ng comedian kasi minsan pumunta ako sa shows na kikain ako eh. Sweet and sour pork na. Every time. Yung pork chop na may gravy, yung sarap din eh. Putang ina. Anyways, sobrang nasuskiw kami. Nag-OBB na ba tayo? Hindi pa. Putang ina. Sobrang out of touch natin. Oo. Kung ano man pag-uusapan na, anong pag-uusapan? Conspiracy theories. Pag-uusapan namin mga conspiracies, kaya dito si Ray pa. Conspiracies. Mahilig ka ba sa conspiracies? Tingnan talaga. Guys, siya si nanonood Bob. ako sa mga YouTube yung mga Siya top si Bob 10. Ong. Talaga? Oh. Siya si Bob Ong. Ito pala ikaw si Bob nga Ong. pala guys, yung pala yung reveal namin. Siya si Bob Ong. Yes. Kumusta Bob Ong? Ang Banksy ng Pilipinas. Aba. Ang Banksy. Yun yung kapag feature ka sa sa Jessica Soho, siya ang tinaguriang Banksy ng Pilipinas. Hindi umano'y siya ang Banksy ng Pilipinas. Kilalanin si Bob Ong, a.k.a. Ray Mamuad. Tapos yung nagsisircle yung camera sa katawan. Tapos nakaganong ka. Tapos yung mga books mo nasa likod. Parang ganun. Umiikot yung mga books. Sobrang set shot eh. Parang kung yung mga chef, yung post nila kung may bago silang creations. Di ba? Hindi ko na-gets yung nag-fake laugh ako. Anyways, we will talk about conspiracies after this very unnecessary OBB. And we're back. Yeah. Ang saya, no? Ano gusto mo Theories. Sobrang ayoko na tong kantang to. May lumapit na sa akin, dude, ako na yung gagawa ng bago. Meron niyang lumapit. Pero kailangan niyo ng pera. So, Shout out kay Ron ng Cajun Studios. Nakakalimutan ko lang. Kung nakikinig ka dito, Ron, please paalala mo sa akin and game ako magpagawa ng kanta sa'yo. And hindi to libre, Ron. Babayaran ka ni Andren. Okay, ikaw mag-alala. Good luck! Okay. So, yun nga. Ang topic natin, dahil nga dito si Ray,
Alam naman natin si Ray ang kilalang siya ang Michael Moore ng Pilipinas. Oo. Ang Holocaust denier. Oo. Holocaust denier ka ba, Ray? Oo, minsan. Pag nakita ko ng Hindi, totoo Holocaust. Totoo nga Holocaust. Okay, good start mga kaibigan mo. May kakataya. Ito yung linear notes. Totoo ang Holocaust. Hindi. So, sa conspiracy, tawag doon, conspiracy. Editor's note, patanggal mo yung Holocaust. Ayoko lang i-risk. Tanggal mo yung Holocaust. Okay, 3, 2, 1. Okay. Sa mga conspiracy, Ray, I feel like meron akong konting alam. Andren, anong knowledge level mo from 1 to 10? Ako siguro mga 4. I think 4 din. Ikaw, Ray? 5. To be honest, 5. Mga 5. Ay, nakala mo mahilig ka sa conspiracy. Mahilig. Wala na, nagsimula na tayo. Hindi, yun eh. Pag nag-go on tayo, dyan magiging mas suspicious na yung mga I guess so. Ganda ng energy mo, Ray. Oo nga, grabe. Hindi na mapantayan eh. Hi guys, ako si Ray. Anong pinaka mga sikat na conspiracy? Meron ba local conspiracies? Dude, sa ilalim ng Robinson. Conspiracy ba yun? Conspiracy yun. Parang more on myth yun eh. Conspiracy is tipong sinong pumatay kay Ninoy. Yan, Sino nga bang pumatay kay Ninoy? Siguro yung may baril nun. Hindi, may nagsasabi daw, safe to say this, like sabi daw yung mga Aquino din daw. Imposible yun. Oo nga, pero it's kaya conspiracy theory siya. Meron nga, ito, true to may taxi driver na nagsabi sa akin na, alam mo bang, out of nowhere nga niya sinabi. Parang kinikim-kim niya lang ito na matagal. Alam mo bang, binaril na si Ninoy sa loob ng eroplano? Paano siya Hindi ko nga alam eh. Like, umakting siya. Ang labo ng mga tao, no? Tapos, ano yun? Ano sinabi niya after? Binaril na siya Tapos, anong point niya? Na, wala lang. Like, ang bumaril daw sa kanya, yung mismong CIA, yung bodyguard niya. Binaril sa... May CIA bodyguard ba siya? May mga bodyguard siya nung bumaba siya. Hindi CIA. Hindi pala CIA. May mga bodyguard siya. So, binaril daw siya sa loob ng eroplano. Tapos, sobrang faulty nung like, parang siya bumaba ng eroplano. Like, parang lasing ata si Nino yun. Baka pinapit siya. Like, parang... Hindi. Like, may nakatao sa loob ng t-shirt niya. Diba? Sobrang hindi eh. So, parang... Tapos yun na yun. Anong point niya? Ewan ko, kasi bumaba na ako nun eh. Ayoko na siyang kausap. Kahit malayo ka pa. Kuya, dito na lang pala. Kasi out of nowhere, sinabi niya lang eh, no? Doon tahimik lang, nasa cellphone lang ako. Yun lang. Yan yung, I think, one of the lesser known. Hindi ko alam na super conspiracy na ganun level. Akala ko parang di lang nila alam kung sinong pumatay. Yun lang yun. And marami naman ganun. Parang JFK din, di ba? Hindi man nila alam kung sino nag-assassinate kay JFK. I mean, kilala ko sino yung bumaril. Pero sino yung nag-utos or whatever. Diba? Baka nga, yung sinasabi nga daw nila, CIA yung pumatay kay John F. Kennedy. Kasi doon may museum, yung John F. Kennedy, yung apartment ni Patton Oswalt tuloy, si Oswald. Ano yung name niya? Ewan ko sa'yo. Sino sinasabi mo? Yung bumaril kay Kennedy, ang pangalan niya Oswald. Si Patton Oswalt. Hindi si Ratatouille. Hindi si Ratatouille. Tapos, pagpunta mo doon sa apartment niya, hindi kita yung grassy knoll. Ano? Alam mo yung grassy knoll? Hindi. Yan yung part na, yan yung... Nare-regret ko na tong topic. Hindi, yan yung area na doon na nabaril si Kennedy, doon sa grassy knoll. Yan yung pangalan. Okay. Tapos... So, sinabi nila, galing ba sa apartment niya? Sniper niya? Oo. Utang, inang galing naman niya. Ang galing. Doon, idol ko nga siya. Headshot Oo. With an old bolt rifle, pare. Hindi totoo yun. Imposible magawa yun. Nagawa niya! Paano niya gagawin yun? Tsaka ang risky nun, pare. Ano to, pelikula? Mentally ill siya eh. Walang killer na nasa matinong pag-iisip. They always think they could get away with it. Baka. Oo. Tapos yun, doon daw, hindi mo kita yung grassy knoll eh. Okay. So hindi niya ginawa. Baka lumipat siya ng location. Hindi, doon siya hinuli eh. Baka pumalik siya doon. Ano? Sa akin, hindi ko alam yung grassy knoll eh. Parang parang napaka liit na bagay na
Kung ikaw mag-orchestrate, tapos mag-frame ka ng kalaban, mag-frame ka ng tao, hindi ba dapat i-make sure mo na, kaya mo improve na, kita niya sa apartment to. Yun yung unang-una mong kailangan improve. Kaya nga, yan yung mga sinasabi na conspiracy theories. So, abogado, justice system, lahat, naniwala sila, kita mo, pero hindi pala talaga. Walang tao nag-investigate, tapos nakita nila na hindi kita yung grassy knoll. Kaya nga, sabi daw, bawal pumunta sa apartment ni Oswald. Kasi baka makita mo na wala, hindi talaga niya kita. Oo, so it proves baka kinerve niya yung bullet sa wanted? Para sa wanted. Pinek. Sniper rifle. So mahaba. Ginoon latigo eh. Inang yan. Totoo to, saan mo nabasa to? Yan yung conspiracy theory. Okay. It's a very well-known conspiracy theory sa Amerika. Ikaw, Ray, anong mga conspiracy theory na alam? Na may human rights sa Pilipinas, man. May human rights sa Pilipinas, pare. Conspiracy theory, pare. yung sumabog na ship. Sa submarine? Oo, submarine. Ocean Gate. Ocean Gate. Anong conspiracy? Conspiracy daw doon, buhay pa daw sila. Inang yan, paano? Totoo. Paano? Kasi parang in-orchestrate nila yung death nila. Kasi mayaman sila, billionaire sila. So gusto nilang pumunta sa isang island as a free man. Paano na yung pera nila? Ba't ba sila? Wanted ba sila? Hindi ko alam eh. Hindi. Parang mayaman lang sila. Tapos parang, ewan ko, yun yung nakita ko eh. Or mas okay siguro yung parang kinain sila ng kraken sa ilalim. Marami, Pinisat daw sila ng kraken. Kargado to ganyan. May gasol sa ilalim. Hindi, pero tapos ang point nila is parang to disappear from the system. Oo, parang to disappear something. Yan medyo plausible yun. Diba? Parang yung Epstein Island or yung Island of Awesome, pare. Oo. Epstein Island. I mean, kasi parang naisip ko, pwede nga naman sila magpababa lang ng something doon tapos paputokin nila tapos wala talaga sila ron. Diba? Oo. Kasi sobrang banunong ship eh. Oo nga. Nakita mo yung controller nila? Yung parang Logitech. Oo. Pero to lang, mas magaling ako mag-drive with the controller. Kesa sa Kaka-GTA mo, no? Pare. Granted na, pag nakapatay ako sa GTA, pwede lang akong tumakbo ng malayo. ang the best pala doon sa Ocean Gate, may isang di sumakay. The best nila. But the best? Kasi dude, nakakatawa kasi nasa dude, patapusin mo na ako. Hindi. O ganda tapusin yung point nasa mo. Blink 182. So nakakatawa, tas the best, yung may mga namatay na tao. Kasi let's face it, kaya yung mga jokes nakakatawa kasi mayaman sila. It makes it easier. Ito actually. Kaya medyo merciless din yung. Kasi it's punching up. Medyo naawa nga ako na gano'n ka. Tingnan mo itong mga 1% is buti lang namatay sila. Damn, bro! Dude, kung may farmers sa loob, walang magjo-joke at dapat lang na hindi i-joke. Pero ito yung nakakatawang part. Hindi yun kung may farmers sa loob ng submarine. Yung may part daw doon, yung anak nila, nanonood ng Blink 182. Nasa Blink 182 concert. Habang nangyayari yun. Tapos, gusto ko lang ma-imagine yung call. Tinatawagan. Tapos, hello, all the small things. Ina. Namatay si Daddy. Di ba may Dave Chappelle joke na gano'n? Hindi ko alam. Kasi may tumunog na phone sa gitna ng set niya eh. Tapos parang, tumutunog pa rin. Parang sinabi niya, go on, just get out and answer it. Tapos parang nung umalis, sinabi niya na parang, what if the news is like, Mama's dead! Parang tapos pinagtatawanan niya, parang gago. Pero dude, sobrang sick. Nasa Blink 182 sa concert siya. Paano mo alam to? Nasa news. Di kasi nagbabasa eh. Hindi nga nagbabasa. Puro ka fake news eh. Oo nga. Tulad ng Rappler. Sobrang cool. Akala ko safe na tong topic na to. Hindi. Wala pa rin talaga tayo. Come on. I bet Maria Ressa. Pero may mga ganong conspiracy theory na feeling ko, ginagawa siya or naiisip siya kasi nga plausible. Tapos sumisikat kasi nga Pwede. Parang, pwede. Oo nga, pwede mangyari, no? Pero, minsan, pag naniniwala ako sa mga ganyan, tapos po na rin, nag-shower na ako, may isip ko,
tangina, bakit ba nagpapaniwala ako sa... anong narating mo? Di ba kasi tinatry mo yung figure out kung di ba? Sa utak mo, parang oo Parang kino-convince mo yung sarili mo. Pwede nga rin yan. Masaya rin siya. Alam mo, parang yung sa sinabi mo rin, parang naniniwala ako na conspiracy. Bilyonaryo ka, tapos i-risk mo lahat. Oo. Hindi mo na may risk. For sure, Wala na may risk kung bilyonaryo ka, sobrang daming safety precautions yung pero ang laking bagay pag wala ka sa sistema. Hindi ka magbabayad ng tax, walang gugulo sa'yo. Oo, nasa diba? ano ka lang. Sa Maldives ka lang. Cash lang yung pera mo, papasok ka lang sa isang, kunwari, hindi naman sila celebrity, so hindi naman maalala itsura nila. Paano diba? ka? Pa-facial. Ito may lamang isang conspiracy theory na medyo related. Yung isang Mexican drug lord na hindi ko alam kung kasabayan niya si El Chapo or tao siya ng El Chapo. Basta drug lord siya. Tapos ito ata yung huling season ng Narcos Mexico. Ang ending nun, parang ginamit nila yung conspiracy theory. Kasi ang nangyari, nahuli na siya ng police. Siya na yung parang top dog yata ng time na yun. Tapos naabutan siya sa ospital. Parang nabaril yata siya or something. Tapos yung police declared him dead. Yung mga hospital people, patay na to, parang gano'n. Hospital people. Doktor, di ko alam pare. Hindi ko alam. Hospital persons. Hindi lang kasi doktor yan. Yung doktor, yung nurse, yung paramedic. Di ba ang dami pa sinabi? Yung hospital people, sinabi nila, patay na siya. Tapos, di sinabi na, declare na, balita na, napatay na si ganyan-ganyan, nakalimutan yung pangalan niya. Tapos, ang ending ng Narcos sa dulo, napuntahan niya yung parang love of his life na hindi ko alam kung taga Chile ba, parang meron silang place sa Chile. Parang lumingon lang yung girl tas ngumiti siya. Parang ganun yung dating. Hindi ko alam parang love story. Hindi ko na parang Wattpad Hindi ko baka na false memory ko pero parang ganun yung dating, yung ending. Nandun sila sa parang retreat nila tas parang may dumating siya. So ang conspiracy theory, nung dumating siya sa hospital, tas pinanounce siya dead. Ang actually meron silang backup na katawan, tapos durug-durug na yung muka. Tapos binayaran niya yung mga doktor. Tapos ang totoo pala, andun siya kasi pinaplastic surgery siya. So ang may conspiracy theory ngayon na he's still alive somewhere sa isang estate na binili niya with his drug money, with his with the love of his life, the girlfriend niya. Tapos ayun, buhay lang siya amongst the people there ng naka-plastic surgery. So pero posible. Parang pwede. Di ba? Pwede talaga Kasi chismoso yung mga doktor, di ba? Kakalat yan Totoo, kakalat yun. Diba? Tapos puta, kukontrahin mo ba? Ano gagawin mo? Nasa Chile na siya ngayon? Lord? Parang nasa ganun. Chile. Hindi ko sure kung Chile or... Sa South Korea, si Park Seo-joon pala yun. Nag-artista siya no? Pinaka-low profile. Plastic surgery pala siya. Ayun, yun yung... Ako, feeling ko, kung umabot ka sa level na gagawa ng Netflix, parang papaniwalaan na, sige, ito yung sundan nating narrative. feeling ko, may katotohanan na. Kasi posible talaga Lalo na ng time na yun, before pa yun ng mga pwede social media. Pwede nga siyang fucking mafia Korean love story plot Alam mo, napansin ko, parang mayaman lang yung mga maraming conspiracy, no? Kasi pwede mangyari. Hindi kasi with money, yung imagination mo can run wild. Pwede kang gumawa. Exactly. Pwede kang gumawa ng mga theory na kahit anong mangyari. Pare, binayaran nila yan. Tapos yung motivation nila, diba, parang escape the world. Mga ganun. Parang si Tupac, diba? Pag mahirap ka kasi, i-chismis lang. Kailangan pa mag-please Pagbigyan na ito. Kung mahirap ka, i-chismis ka lang ng nagbabarbecue. Pwede po bang kahit yung ilong lang? Ino-slip ko lang po ako. Kasi, hinold up ko yung sari-sari store dun sa ano. Pag-escape ko lang. Pag-escape the world. Diba? Maraming ganyan dito yung mga, naalala mo yung guy na, ito sobrang disturbing kasi every time maalala ko yung video na binaril niya yung ali sa ulo. Naalala mo yun? Sa pandemic. Yeah. Tapos parang nahanap na lang siyang patay yata sa Bilibid. So sinasabi nila, ano daw yan? Usually daw pag may fugitive na high profile tas nahanap mo na patay sa Bilibid, usually nakatakas yun. Okay. Parang ganun. So, andun lang daw siya. Kung saan. Tas hindi sila umaalis
babalik lang sila sa Tondo, ganun. Sa kung saan man baryo sila. Ina. Pwede yan eh. Kasi magkakamukha yung mga ganyan. Di ba yung mga Di ba? Di stick pa rin yun. Lalo na kung taga sa inyo, di kilala mo talaga kung sino siya, di ba? Okay. Isang face mask lang yun, okay na eh. Oo. Dapat kasi nila ilak yung exit, kaya sila nakakalis. Chill. Inan to. Freedom. May arrow, tapos nakalagay freedom. Dito ba yun? Ang daming ganyan. Ang daming ganyan. Yun, ito naman si Tupac. Ito yung pininiwala ng kapatid ko. Sinabi niya sa akin dati, may nabasa daw siyang conspiracy theory. Natawa na ako ngayon pa lang. na si Tupac daw, siya daw ngayon si Lin-Manuel Miranda. Sobrang plausible. The Hamilton dude. Naniniwala. Dude, parehas sila magaling mag-rap. And it ends there. Sabi niya, di ba, kamukha niya si Tupac pa nag-plastic surgery. Tapos, daw. Paano niya nasabi? Kasi mahilig daw sa artsy daw talaga si Tupac. Tapos mahilig siya sa mga how to get in power, whatever, blah, blah, blah. So, gusto niya mag-disappear, tapos gusto daw niya gumawa ng mga play, masyado daw siyang hood. So, walang mananiniwala sa kanyang producers na kaya niyang gumawa ng play. So, doon niya ginawa yung Hamilton. A play written and performed by Tupac about American history, pare. To be fair, sa mga kaya siya nagka-cast, kaya ang Hamilton cast, puro mga minorities. Hindi puro black. Iisa lang yung dalawa lang yung black. sa original cast. So, welcome, Black George Washington. I am Black Alexander Hamilton. Where's your hood from? Ayun, ako feeling ko totoo yun. Possible. Sinabi niya, you heard it from here. Malaki yung chance na totoo. Meron akong isang conspiracy theory. Sabi daw, hindi na totoo. Pipigayin mo to eh. Hindi! Ano? Feeling ko narinig yun. May isang island somewhere na nakatago. Where kasi may in-extract silang amber na may ancient mosquito. Tapos dahil dun sa DNA, nakakagawa sila ng dinosaur. Oo, dude. There's some island na may dinosaur? Hindi, it's some sort of park na may mga dinosaur. Parang no? Parang safari park. Jurassic Park. Parang Jurassic siya na park. Classic. Ito, totoo ulit to. Totoo. Yung tech natin. Sabi yan, ba't ko ba sinadjust to? Puta na. Now I have to listen to the wait. show. May nangyari. Binarita sa akin, may isang scientist daw doon kasi nakasakay sila sa van nila. Tapos napapansin niya, ba't parang lumilindol. Tapos tinignan niya yung tubig niya. Gumagalaw-galaw. Ayaw, nasakyan to. Tapos may putay ng T-Rex pa. Tapos nakita niya rin yung love of his life. Pero di ba may nagsasabi na peke daw dinosaur? Meron? May mga ganun na parang pinaplant lang daw yung mga buto. Parang ganun. Hindi. Pero ang laki, real thing dedicated nun Sinasabi daw nila, Jesus went down here and planted the dinosaur bones to test our faith. Dude, ito yung totoo. Dude, sobrang wild, no? Sino nagsabi nito? Pero ang galing niya kung kaya niya mag-like parang... Yung mga super si Jesus. Oo. Pare, kaya niyang gawin lahat, pare. Nag-arrange ng buto eh. Dude. Parang napaka-simple lang nun. Nagbuhay nga siya ng patay. Nakalakad siya sa tubig. Yun pa yung question mo, puta. Feeling ko kasi ang boring nun eh. Arrange niya. Tapos ang laki. Parang puzzle. Diba? Talagay yung ulo sa gitna. Parang words of sa ano yan. Parang di ba? Ako si Jesus ko gagawin. Ito, seryoso rin ako dito. May theory ako. Sarili ko tong theory. Wala ka namang credibility. Pero makaka-relate kayo lahat dito. Alam mo yung dragon fruit? Feeling ko, may mga alien na pumunta dito sa Earth. Tapos nagtanim sila. Yung dragon fruit? Oo, para lang pagtripan tayo. Bakit? Kasi, alam mo, paano kung ethics pala nila? Walang lasa. Alam mo bakit? Hindi ganun ka-complex yung taste buds natin para ma-comprehend yung tunay na lasa ng dragon fruit.
Yun. Yan ang tunog conspiracy theories. Dude, Pag sinasabi mo na parang kasi yung mga alien nagdala sila rito ng dragon fruit, yan. Yan ang tunay na tunog ng conspiracy theories. Dude, kasi yung lasa daw roast beef. Roast beef. Hindi, specifically roast beef ng Pancake House. Lasa daw roast beef. Ayan daw siya dragon fruit kasi yung mga aliens mukhang dragons. Oo. Dumating sila rito. Oh, parang nasa Legend of Dragoon sila pala. Oo. Alam Kaya mo, sa Dragon Ball di ba? Alien. Walang dragon sa Dragon Ball. Well, meron si dalawa. King Kai. Shenron. Hindi, si Shenron. Shenron. Okay, Shenron. King Kai yung puta, bobo. Sino yung racist dun sa Dragon Ball? yung may big lips at sobrang itim. Hindi siya racist. It's a racist, correct? Hindi, pero caricature siya. Yeah, pero it's bad. Master Popo. You know, Si it's Master banned. Pogi. He's Master banned. Popo. Apo. He's Hindi na nga banned. siya pinapakita Oo. masyado. Oo nga. So, yeah. Parang si Apu. Oo. So, Simpsons. So, ikaw, may alam ka ba ibang Oo nga, tangin ng Ano guest pa to eh. bang ano? Tangin na nito eh. Tangin ng guest to eh. Marami. Ano nga? Marami. Mga alien. Wala ka lang maalala. Mga aliens. Anong alien? Oh, naniniwala ako sa aliens. Ako rin eh. Naniniwala ka. Ano Sa ako? Ako aliens. hindi ako masyado naniniwala. Ikaw naniniwala ka sa alien? Oo, ano ba yan? Meron yan sa sa Black Mirror, di ba? Yung mga aliens. Yung fictional... Yung Oo. fictional series sa Netflix. Oo. Array. Totoo yun. Naniniwala ako. Anong semblance of aliens ang pininiwalaan mo? Ano? Like, tipong kulay gray sila, malaki yung mata. Hindi. Ano tawag doon sa alien na yan? Tiny-headed aliens. Ganun. Feeling ko yung ang naniniwala ko, yung alien, parang ginagawa nila tayong experiment, yung Earth. Para tayong The Sims. Parang ginagawa nila tayong The Sims, tapos parang Tapos maglalagay sila ng, ano kaya mangyayari parang tayo yung plaything nila. totoo ganun. nga eh. Parang, Oo nga, no? Like parang, parang tayo, di ba? Minsan nag-aalaga tayong mga little, yung mga lizards, ganun. Lizards, oh? Yun ang Or unang... yung mga hindi yung pusa. Hindi yung aso. Yun yung unang pumasok sa utak mo na nahalaga ng mga tao, eh, no? Yung parang mga arachnoids. Mga mahilig sa mga reptiles, di ba? Gets. Sila parang cute naman mga maliliit na ano. Pero nito. parang, meron akong ganyan na, ang conspiracy theory niya is, we are just the Sims and someone is playing us. Parang ganun. So, iniisip ko, pag may mga catastrophe nangyayari, like recently, daming earthquake. Parang may pinipindot lang sila. Sige nga, subukan natin. Anim na earthquake magkakasunod. Tingnan natin kung ano explanation nila dito. Parang ganun. Oo eh. No, Diba? gagawa silang podcast episode tungkol sa atin. Ganun. Tapos Pero thoughts lang nila. tapos may mga gagawin sila na mga simpleng bagay. Like, sige, magpakita tayo ng alien kunwari. Tapos, diba? Tino. Kung sino man naglalaro sa atin, magaling siya. Kasi ang dami yung nagagawang canon events para sa atin. Siguro nga no? Kasi kung ako lang, like ako, pag naglaro ako ng SimCity or Sims dati, minsan ang trip ko lang gawin, lagay yung swimming pool, tatanggalin ko yung hagdanan, tapos mamamatay siya. Mamamatay. Nangyayari ka in real life mamamatay sa swimming pool. Oo, pero hindi, diba? pero hindi obvious. Siya medyo creative yung taong gumagawa nitong shit na to. Diba? Ay nako. So, totoo ba buhay natin? Tangina. Oo nga, ito na. Ito ba? Ito na yung part ng philosophical. Totoo ba ang buhay natin? Tayo ba ay mga tao lamang? Or tayo ba ay mga tao na lang? Yun ang pag-uusapan natin sa bagong episode ng Twilight Zone. ng Twilight Zone. Pilipinas Edition. At ako, si Ding Dong Dantes. At ito, ang Twilight Zone Pilipinas Edition. Todo na to. Lahat ng Filipino version natin basura. No? It's my beatbox. Alam mo yung conspiracy na may isa lang yung bangko sa buong mundo? Ano yun? Yung Build-A-Bear Group. Talaga ba? Dude, na lahat yon like BPI, BDO, China Bank. Isang bangko lang yun, dude. Tapos, pinaghatian daw lahat ng mga mayayaman. Kasi paano mo malalaman? Kasi in debt tayo parati. Do you ever notice that sa buhay mo? Para tayo may binabayaran. Oo. Saan pupunta yung perang yun? Well, minsan sa'yo. Yung pera ko, pupunta sa'yo. Saan? Sana Union kung Bank marami. minsan. 5% ang pera. Anong... Yun, naniniwala ba kayo na isa lang yung bangko? Di ba parang... Pwede. Di ba parang in a way, isa lang naman talagang economy ng mundo? Oo. Oo. Actually.
Kaya bumalik na tayo sa barter system, pare. Anong barter? Yung barterin na lang tayo ng gamit. Nagbabarter naman tayo ngayon. Pumunta ka sa mga portrait, mga ganun. Oo. Sa carousel. Kunwari, magbabayad ka ng... Nakapasok ka na ba sa kahit anong shoe group sa FB? Minsan ba nagpapalitan sila sa patas? Na-weirdo na ako dun eh. Dude, Trade na lang po to para sa kahit anong basketball shoes nyo dyan. 2 beses ko lang nagamit. Sinusuot ko nandun yung dumi ng kuko. Yeah, exactly. Pero ito, Di ako nagme-medyas pero okay pa to. Nakikita mo yung pa niya. Parang troll feet. Ano nga yung sasabihin ko? Wala. Wala yung importante. Hindi na nga siya. Ray, magkano nga pa na yung conspiracy theory? Ano pa ba ang conspiracy theory? Ikaw yung guest eh. Walang local, international. Mga moon landing. Anong Moon landing. Anong tingin mo sa moon landing? Parang fake eh. Fake talaga eh. Care to expound on Care that? to expound, pare? Kasi isipin nyo, nakapunta sila sa moon. Tapos nag-land sila. Tapos lumulutang sila doon. Hindi na lumulutang. Hindi, nag-jump pa sila eh. Oo. Ganun ba? Oo, like parang, sa tingin mo kung ikaw, first time mo sa moon, sasabihin mo ba na parang, pare, nag-jump ako dito? Well, technically, ang sinabi niya, historically, ang sinabi niya, one small step for man, one giant leap for mankind. Ako hindi ako makakaisip ng quote, pare. Hindi ako makakaisip ng quote habang, like parang ako, nasa moon ako, wow! Ang angas ito dito. Diba? Paano siya nakaisip? Curated Pinractice niya. Ang dami niyang time mag-practice. Tsaka alam mo naman mga ano sila, theatrical sila eh. Parati silang ma-quotes eh. Kung Pinoy yun. Pinoy. Uy, lamig dito. Parang parang bagyo lang. Wala sabihin. May sira yung moment pag Pinoy yung astronaut. Theatrical nga yung mga Amerikano. Yung binaril nga si Lincoln. Sinagaw pa ng bumaril sa kanya. This is for the black people. Totoo ba? Sobrang wala akong alam. Pero may sinabi nga siya litanya, di ba? Bago niya binaril, di ba? Kasi actor daw yun eh. Yung bumaril sa kanya. Sobrang theatrical nga eh. Like, diba? Parang yung pumatay kay Hitler sa Inglourious Basterds na historically accurate. Tinatad lang yung mukha niya eh. Tinatad yung mukha niya ng Tommy gun. Tapos somehow kumukha niya si Eli Roth. Oo nga eh. Tsaka yung I am the face of the... Di ba nasunugin, pare? Puta. Nag-record pa sila ng... Di ba parang naging problema pa nila yun? May isang point in time sa Inglourious Basterds na sinong magde-develop ng film na shoot natin na obviously papatayin natin yung Third Reich. Di ba? Huwag na. Ano? Brutal tong conspiracy. Hindi ako naniniwala. 9/11 conspiracy. Hindi, sobra. Parang sobra. Oo, tangin. Parang, pare, i-orchestrate natin to papatayin natin yung 2 malaking building sa Sobra naman. May nagsabi isa that parang sinisira niya lahat ng conspiracy. Kahit anong, wala bang madaldal na isa dyan? na pwedeng diba? Exactly. Oo. Meron nga theory na hindi natin pinatay si Osama Bin Laden eh. Hindi naman talaga tayo pumatay sa kanya. Hindi pinatay pala. Hindi, sorry. Let me rephrase that, Mr. Pilosopo. Hindi ako pilosopo! Nakamali na sinabi mo eh! Hindi ka pwede i-correct? Oo. Hindi daw pinatay ng mga Amerikano si Osama Bin Laden. Isipin mo, baka medyo isipin mo, flash lang siya sa sa sea. Tinapon lang. Bakit ba't nila gagawin yun? Hindi patay nga yun kung ibato ka sa dagat. Wala bang mga picture na or may picture, di ba? May picture. Wala! Diba? Meron, may picture. May picture ng katawan niya, di ba? Wala. Yan yung fake na lumalabas ngayon. Panoorin mo yung Zero Dark 30. Nakakala ko exciting movie. Sobrang hindi. Dude, nung pinanood ko, ba't ang dilim? Oo nga, ang dilim nga. Parang kailangan ko ng... Yun yung dark. Kailangan ko ng night vision para... Pero, pinatay ba talaga nila si Bin Laden? Walang photo. Meron eh. Wala. Ganun ba? Di ba kung naghuhuli ka ng isda? Check mo nga kung may photo. Meron. Sabi wala. Yung peke. Parang di ba si Hitler din wala ring photo? Ayun, isa pa malaking conspiracy yun. Di ba? Si Hitler daw, hindi, daw siya, binigyan daw siya ng, para sabihin na, let's just end the war, nag-surrender siya. Tapos may peking identity siya somewhere. Sa diba? Brazil or something. Parang ganun.
Tangina. Kasi dapat nasa Pumayag page kaya mo siya pa yun natanggalin yung... Kailangan mo tanggalin yung Oo nga stasher. Like, Sabi niya, signature look ko. Yun nga yung point. Yun nga yung point Hitler eh. Oh. So Sobrang pogi niya yung pare. Inglourious Basterds sa dulo, di ba, yun yung ginawa ni Hans Landa. Gumawa siya ng, tawag dun, gusto niyang, parang, siya yung ike-credit na nag-end ng war. yeah. Parang ganong klase yung ending nun, di ba? So, may some truth to that. Kasi, so ito yung conspiracy. Nung nanalo daw yung Allies sa World War II, yung mga scientists kasi ng Germany, noong time na yun, sobrang bilis nilang maggawa. Kasi, walang human rights yung experiments nila, di ba? So, pwede silang mag-human experiment, mag-tire out ng mga tao, gumawa ng mga nuclear shit. Kasi lahat enabled para maging progressive, para mag-progress yung nation nila. Kinuha daw nila yung mga key personnel sa US. Kaya daw napabilis na unahan ng US yung Russia sa space. Sa moon. Tsaka ang wild nito. sabi. Medyo Tapos hindi daw malayo na si Hitler kasama daw dun sa mga na-pardon. Parang ganun. Damn. Para tigilin yung war. So, ang moral ng lesson ni Red, like, pwede ka gumawa ng masamang bagay. And you get away with it. Get away with At it. hindi lang ako nagtuturo ng lesson na yun, pare. Gobyerno. Sabi lang ako. Really? Diba? Pilipinas, bangon! Gumising kayo! Gumising kayo, Pilipinas! Ako si Ding Dong Dantes. At ito, ang Twilight Zone. Pilipinas edition. Todo na to. Tan, tan, tan! Teras ng silanganan. Pero yun nga talaga yun. I mean, tapos kaya nila sinasabi daw na anak daw ni Rizal si Hitler. Kasi daw pumunta siya sa Germany. Kasi pandak din daw si Hitler. Tapos charismatic din daw, di ba, ganun. So parang talaga, so isang tao lang sa buong mundo ang makapagbigay ng lahi na ganun. Si Rizal lang, pare. Yun yung masaklap dun. Tapos din, ayun, may conspiracy theory din kay Rizal, di ba? Na Naka-edits yan. Pablam, pare. Pagkatapos niya kay Josephine Bracken, biyak na ba to? hindi daw siya ang dapat na national hero. Si Bonifacio daw dapat. Pero si US pinush daw yung ideologies ni Rizal kasi it's very western mag-isip si Rizal eh. Diba? Si kasi Bonifacio, putang hiyo lahat, bangas kami. Mas maangas. Mas kayo dito! Mas kayo dito! Pinoy! Hindi kayo Pinoy! Diba? Si Rizal parang, hindi, okay sa Spain, okay sa Germany, okay sa diba? Dude, pare, may Coachella dito, pare. Try niyo mag-travel, guys. Sabi ni Rizal. Tapos si Bonifacio, hindi! Wala tayong barel, siguro natin na itak! Anong meron ka dyan? Pagkama natin wala. Kaya natin yan! Parang ganun. Sobrang different. Parang jock si Bonifacio, tas nerd. To be fair, mas naaangasan ako kay Bonifacio. Actually, sobra. Kasi dapat nga talaga si Bonifacio. Si Rizal hindi ako, parang okay, fine. Nagsulat ka ng una-una. Ginaya mo lang yung Count of Monte Cristo. Parang, Totoo. Totoo. You fucking hack. De joke lang. Nabuhay ulit. Parang, iba na ako. Tangina, kaya tayo nakaka-cancel eh. Nagbagong buhay na ako. Mga sir, I'm here. Baka di nyo alam. Hindi. Ako na si Simon. May bigote na ako at mga alas. Wala man lang nakaisip na parang, Chrysostom. Gawin nga natin sketch yun. Tipong, si Chrysostom mo to eh. May nakakilala sa kanya. De, si Simon ako. De, pare, kamusta? Ha? Gawin mo lang ako. Diba? Diba galit ka sa sa mga Kastila? Wala talaga, diba? Ang weird eh. Diba? Tas, tinan mo, si Bonifacio, pinatay siya ng sarili niyang kapwa Pilipino. Di ba Pilipinas? Tama ba? Yeah. Pinatay siya Si Emilio daw yung nag-order. Close kayo.
Ha? Close kayo? Oh, si paring Emilio. Friends kami sa Si staff. Bonifacio, pinatay ni Emilio. Kinuwento lang sa akin last time eh. Si Aguinalds. Siya pa talaga Si Aguinalds. tama no, yun yung Oh, story. si Aguinalds. Saklap no. Oh, ganun kapwa yung Pinoy. Pinoy. Di ba, Pilipinas? Wala. Bangon! Pinoy. Napanood mo ba yung Antonio Luna na movie ni John Arcilla? Yeah. Ina kong hindi na ibinis ako. Dude. It's like one of the konting films na very accurate sa Philippine history. Dude, ganun ba talaga tinadtad si Antonio Luna? Like, So, sobrang dude, excited. yung death niya was parang gigil eh. Tanginang stricto mo Kasi eh. kupal siya eh. Kupal nga daw siya. Tapos, parang, yun nga, pag nakita mo yung buong movie, yung the way na pinapresent nila yung mga Pilipino in power, parang tangina, sa utak mo every time nanonood ko, tangina, parang ngayon lang eh. Parang ganun din lang yung nangyayari. So, I guess we're doomed from the start. At hindi yun conspiracy. Yun ang katotohanan. Bangon! Bangon! Gumising kayo! Sa manlulupi, di ka masisi. Tama na. Pero yun din. Isa yun sa mga conspiracy theory na si Rizal daw ay nasang saklap kasi historically, kaya tayo na take over ng US kasi nag-fake fight sila. Alam ba yun? Nag-fake fight sila ng Spain eh. Yung unang putok, di ba? Yung first shot Hindi ba fire. yun? Okay, iba ba yun? Treaty of Paris? Oo ata. Oo. Parang the way na kinuha ng US yung Filipino. Mukha tayo niliberate ng US from the Spain. Pero totoo lang, nag-usap sila na, kunwari, parang nag-wrestling sila. Oo. And the Tas shoot became a Ayaw, word. Sabihin niya fake ang wrestling. Oo, yun. So, parang gano'n na. Hindi ako sure I'm pretty sure may mga history buff dyan na tumuturo na ngayon sa screen nila sinasabi, mali ka red, mali ka. Sorry, pero yun. Hindi siya magandang way, I guess, to remember na saan ba pupuntong putang inang point? Pero Nakalimutan ko. Di ba si Jose Rizal, di ba, he fucked a 16-year-old, di ba? Yeah. Parang nung time na yun, okay lang yun. Hindi ako sure. eh. At kaya siya ang bayani real ass dude. Pero to, di ba? Napaka niya, womanizer type Pero siya, di ba? Miss Cheese lang yun. Chick boy yun si Rizal eh. Chick boy ba siya? Daw siyang babae. Kung titignan mo yung Kung si tsura Rizal niya. vlogger siya yung tipong, guys, ganito mang pick up ng girls. Pero Feeling ko ganun eh. isipin Sikat mo, kasi yung qualities ni Rizal, parang hindi siya standard sa mga 4'11", napapanot na. Napapanot na siya? Nakikita mo yung mga... Pero yung writing skills kasi. Baka nga. Pero Is the right. Nung time na yun kasi pag writing skills. Puro Okay. sapiosexuals yung mga... Nung time na yun parang wala pa kasing basketball players eh. So, ang rockstar ng Pilipinas ng mga magaling magsulat. Kung dinakdakan kaya si Rizal, mata-turn off yung mga... For sure. Kunwari kami basketball na nun. Tapos hindi siya mapasok. Walang pumipili sa kanya. Rizal, hindi ka na naman pinasok Nangina mo. Tinakdagan na habang Susulat na lang ako ng libro. Gago, yung tinini 60 windmill. Damn, you got served. You got served, Rizal. Tapos Josephine Bryan. Meron akong tinaray isulat na script at i-pitch tas horribly rejected siya. Parang may point in time dun na parang ang story niya is young high school doctor is Jose Rizal na trying to get laid lang. Ganun. Tapos may isang time na parang challenge siya ng mga Spaniards sa school niya to basketball. tapos sobrang galing niya mag-basketball. Yung mga tipong umi-end one. parang ano. Hindi, dapat gamitin niya yung smarts yung lagay ng laxative yung drinks nila or some shit. Laxatives? Bakit? Kasi hindi naman mananalo si Rizal sa basket ng sa physicality. So, Alam mo ba, umi-input ka sa script ko na hindi na magagawa. Tama ba? Oo, may scoliosis nga siya eh. Rizal? May scoliosis siya. Yun ang conspiracy. Kakasulat. Oo, kakasulat kasi nakaganon. Kaya nga 4'11" yung height. Wala pang standing desk na. kaya hindi pa ergonomic yung mga Oo. Pero totoo nga, may scoliosis siya. Meron. Kaya siya binalin sa likod. Para dumiretso, no? Okay, yung spine na yun. Totoo ba yung humarap siya? Or tumalikod siya? Ano ba yung thing? Oo nga. Ano yun? Tang-ina, walang kwento. Humarap? Kasama ko. Di ba? Wait. Background na. Di ba ano yung course mo sa UP?
Philippine art. Oh, bakit? Siyempre. Kasi facts yun sa amin, no, man? Okay. Tumalikod ba siya? Tumalikod. Hindi Kasi tumalikod. Tumalikod siya kasi may Rizal! Siya siya binaril? Putang pangit. Hindi, parang may ganun, di ba? Parang... Uy! Humarap siya, parang, I got this. Hindi ko alam kung anong point ng pagharap niya. Hindi, para mas matapang daw. Gusto daw niya makita yung bumaril sa kanya. Yan daw yung dahilan. Pero like, ang awkward kung like straight body, tapos humarap ka lang. Hindi Like, naman siya gumanon siya naka-straight na parang- body. Nakatali yung kamay niya I doubt... Nakatalo. Oh. Okay. Akala ko like parang, Come at me, Ano bro. yun? Baka tinry niya saluhin. Yung bahala. I mean, wala na siya magagawin. Hindi, sinubukan niya like, kasi kakapanood lang niya ng The Matrix. Siguro, baka may chance. Pagka gano'n niya, titigil yung mga ba? Kasalanan mo to, Jasper. Ha? So lang sabihin. Tinuturo ko yun, kasi yung tech namin yung nagsuggest ng topic. Isipin mo, Lahat ng katarantaduhan na nangyari ayaw ngayon mo siya may kasi kasalanan. pakinggan eh. Oo, Hindi, sige, ito, okay. ito. ito, Conspiracy, imagine niyo, pagka gano'n niya, gumanon siya. Fuck. gumanon siya, Ang nagsulat daming siya. Rizalista magagalit sa podcast. Tapos pagkagising niya, Pero ang saklap, no? Kasi pag in-uncover mo lahat ng mga inaral natin sa Hekasi na heroes, lahat sila may like Juan Luna. Si Juan Luna sobrang psycho. Gaw, binaril daw niya asawa niya. Parang ganun eh. Oh. Hindi, pinatay niya asawa Parang niya. si Andres Bonifacio lang talaga yung walang baho, no? Meron ba? Masyadong, para daw siya si Juan Luna, mainitin din daw ulo niya eh. Yun yung flaw Pero niya. kasi Ako, mainit yung maangas ulo ko. siya eh. Maangas. Mga siya eh. Revolutionary siya. Oh, Dapat kailangan mainit mo ulo maging mo. ganun. Pero kailangan maging ganun. Balik ka tayo doon kay Juan, binaril niya asawa niya eh. Mm. Ay, shit. Pati yung Biyanan gets ko pa, di ba guys? Pero, di ba men? Pero yung asawa niya, binaril niya eh. Tapos wala, gumawa lang siya ng maangas na painting. Oh, absolute na siya. Noon pa, hindi gumagana yung cancel culture na yan. Oo, talaga, totoo. May pag-gawin nga yung mga painters. Mm-mm. Dapat i-abolish na yung mga ganyan na heroes. Di ba? Be your own Nag-paint hero. lang. Kung komedyante ka nga lang, gumawa ka ng offensive joke, i-abolish ka eh, ipapersona. Tapos puta, Juan Luna, tinuturo pa rin na, uy, gumawa siya ng spolarium. Wala naman nangyari sa mga tao. Walang tao nag-improve yung buhay na nakita nila yung spolarium. Sorry Pero, Oo, totoo. walang parang, alam mo, invento yung Facebook. Walang ever na tumingin ng spolarium. Ever. Sobrang literal mo. No? Tapos may entrance fee pa yun eh. Oh, ako may tao nag-message sa akin, pumayat daw siya dahil sa podcast ko. Yeah. Okay? Naka-inspire ako na improvement sa buhay ng isang tao. Meron bang taong nagsabi na, uy, pare, patamis polarium. Mag-iiba buhay mo, man. Oo. Tumutulong na ako yun sa orphanage dahil sa polarium. How to Pero change nakikita your mo yung life, polarium pare. ng totoo. Yung Spolarium. yung Eraserheads. Hindi, putang ina. Ay, hindi Yun, ko- isa pa conspiracy yun. Oh. Pero yung, Star conspiracy. pero yung pumunta ako sa, nalimutan ko bahay saan, Ilocos ba? Parang bahay ni Juan Luna. Close kayo? Hindi. Yeah, loons. Yeah, Loons, you there, bro? I'm right here at the door, bro. I'm outside, bro. O, sa kanila lang. Medyo... Doorbell ba ako? Lalabas ka na lang. Hindi. Maingay lang to asawa ko sa kanila. Narinig mo na yung pagkasa ng baril. Bro, Balik medyo ako busy tomorrow. ka na next time, bro. So pumunta kami sa bahay ni Juan Luna ba? Parang ganun. Tapos may isang pader doon, nandun yung spolarium. Kala ko, may pader doon, nandiyan yung bakas ng mukha. Mali. Tangina nito. Ayaw pakawalan eh. Oh, sige, sorry. Spolarium, Andre. Sorry. Di ba sabi nila malaki yung spolarium? Tapos nakita ko doon parang, hindi naman pala ganun kalaki. Tapos parang meron pang barrier, hindi mo pwedeng hawakan, ganyan. Tapos sinabi ng So, tour guide, Photoshop lang yun. sabi ng tour guide, hindi yan yung totoong spolarium. Ganda na eh. Kulang na lang mag-react secret. Angas na ako eh. Nakita ko lang yung spolarium. Hindi. Yung spolarium na to parang 4 times bigger daw. Eh, malaki na yun eh. Tapos pagtingin ko closely, puta tarpaulin ng puta. Nakaprint lang. Tangin na talaga. To be fair, ba't nila gagawin Bakit yun? nila nilagay doon? Okay, ba't nila, like, kung pupunta ka doon, ba't ka maglalagay Ng spolarium? Oo. Bahay niya yun eh. Yung masterpiece Hindi, niya yan nga yung point ko. Ba't ka maglalagay ng fake Bakit spolarium? Oo. Kasi nga, hindi nila makuha yung access sa yung totoong spolarium na sa Nasaan? National Museum yata. So, Akala ko, parang fuck. Ang ganda na. Ito yung obra maestra ng isang, as an artist, di ba? Filipino artist, may makita ka na puta. Ito yung makita ng mga tao na world-class classical art. Tapos ang unang litanya ng tour guide mo is, hindi po ito totoong spolarium.
Kinikritik mo na eh. No? Parang, Mga 50,000 times ko na sinabi. real, ganda na eh. Parang, Hindi ito yung... Kulang na sinabi. Hindi ito yung... Saan yung tunay na Spolarium? There. in our hearts. In our hearts. Ang tunay na Spolarium is the journey we made along. Dumilim ang paligid. Nakaloop ba yun? Sa bahay. Nakaloop sa ano nila. Binaril ko yung asawa ko. Binaril ba niya asawa niya talaga? Binaril niya talaga. Binaril ba niya asawa niya? Pa-check Tangina ba tayo Fact check. Binaril. Binaril ba yung asawa? Binaril niya. Oo. Or gumamit ba siya ng series Or like, of paint brushes? Ni Russian roulette ba niya yung like? Oo, baka ganun. Or Machine gun daw. or may mga paintbrush siya na matigas na. Tapos sinaksak niya. Maganda sa Dinarts akin. niya. Total daw, binaril. Binaril. Tapos puta, wala pa rin Binaril? nagsasabi na, Guys, guys, love Gatling gun. guys, bawag natin ituro si Juan Luna kasi pag ginugol ng mga bata yan. Binaril. Di ba? Or huwag kayong mag-asawa. Oh, yun yung take. Yun yung primary take. Either yan eh. Yeah. Ang sinaunang incel, Juan Luna. Ay, nako. Walang kwenta tong episode na to Ano na ba naman. Sorry, Rhea. Parating walang kwenta pag nandito ka. Oo nga eh. Hindi ko alam Masaya kung nga eh. hindi ko alam kung ikaw Or- or baka ikaw, no? Feeling ko ikaw. Yung Doon ano natin, yung si... Yung topic. Yung topic. Si ano, nabigyan ng topic sa atin. Oh. Inom na. Narinig ba? Oh! Sobra! Diabetes ako, okay. Okay. Ano yung minutes na tayo? 45. Putsan May tagal. 15 na lang, dude. 15. God damn it. Fuck. Ako na. Tapusin na natin to. De, joke lang. Ibahin naman natin. Ano bang, naniniwala ba kayo sa, ano yun? Shit, nakalimutan ko yung term. Yung mind control type sa mga celebrities ng US. Alam niyo ba to? Parang Manchurian Parang candidate. ano, Oh, sino parang- yun? Illuminati? Yun, natin nagko-control ng, basta may sort of mind control daw sa mga iba-ibang stars ng US na kapag binitawan nila, nababaliw sila. Kaya daw maraming mga It's called Parang celebrity Scientology. na nag-rise tas mawabaliw. tulad ni After. Danny Si Masterson. Lindsay Lohan, Si si Britney Spears, Oo. Lady Gaga. Lady Gaga. Si Lady Gaga, si- Ay, maangas pa rin. Baliw naman ata si Lady Gaga talaga from the start. Si Amy Winehouse. Pakamatay si Amy Winehouse, diba? Oo. O nag-OD ba? Nag-OD siya. Nag-OD. Outfit of the day. Ayoko na. So, naniniwala ba sa mind control, pare? Tingin mo may mind control dito. Oo, sobrang dali lang mag-mind control. Oo eh. Paano? Magano ko lang yung parang swing. Hindi yata ganun kasi. Yung pendulum. Yung swing ang Yung puso. swing ang puto. Naisip ko sa park. Pendulum na. You're getting very sleepy. Hindi yata. Hindi ganun. Hindi. Never, dude, brainwashing doesn't come anymore from like yung literal brainwashing comes from altering the media. Yeah, That's the reality. brainwashing. Oo nga, Baka no? maraming Diba? factors. Mga nag-shutdown ng mga news sources na Oo. credible. Mm. Tulad ng ABS-CBN na Trappler. Yes. At pinapalitan ng mga iba-ibang news sources. Mm. Oo. Net 25? Net. Hindi ko sure. Astig kaya net 25. Maangas. Maangas kaya namin 25. Tayo. Yung, ano pa, yung SMNI, di ba? Ayan, SMNI. Oo, SMNI. Pare, Na-block na YouTube nila eh. Alam ko. Talaga ba? Oo. For fake news. For Parang fake ganun. news. Oo. Oh, May so mga pwede pala tinitake yun. down na... Oo. kasi here, Kaya ma-take down tayo dito. may nagsabi na comedian, weirdly enough si George Carlin, parang you can control someone's mind by controlling how they speak. Kasi speak influences thought. So if they control the language, you second hand, pwede mong makontrol rin yung utak. ng So, tao. yung pinapalabas ba nila na nag-average si Pastor Kibuloy ng 64 points a game sa mga liga nila? Tingin mo, kung ano na yun, sinasadya nila yun na para, tignan mo this guy. gano'ng kagaling yung ano natin kahit sa basketball. Oo. Diba? Yeah. Totoo, tingin mo? Or parang, inisip ko parang nakakatawa lang sa kanila. Parang, uy, ano na naman si 64 points na naman. Or seryoso sila na parang, ang galing idol.
Kaya kita sinusundan. Dahil mong assist. Dude, Marami ayoko mga na bumalik NCAA ulit sa sa religion. Pero basketball. die hard talaga yung mga religious people. Ano bang religion nila, Pastor Kibuloy? Ay, yan yung hindi ko alam. Paki-research nga. Ay, yan pa yung isang conspiracy, di ba? Pag Google mo, mag-short circuit yung phone mo. Oo. Ganun. Sasabog yung phone. Sasabog yung phone. Ano yun yung, Ano yung yung sabi mo? spaceship yung ano nila? Yung ano? Yung yung simbahan nila. Talaga? Oo. Maraming kaya daw sinasabihan, patusok ewan ko kung sinong kupal na nagkalat nun. Parang galit siya sa mga religion. Lahat ng klaseng religion, sasabihan nila na, spaceship yung simbahan yan. Eh, di ang angas, di ba? Ako naangasan ako dun. Kung talaga masayo mo sa akin, bro, pasok ka sa religion namin kasi isa namin simbahan, pupunta ka sa space. Game ako doon, yung tipo pupunta ka sa basement tapos may mga scientists na may mga clip. Game ako sa 5 oras na simba, pare. Ina-adjust nila yung mga ito yung ating tawag doon, hyperdrive na binibase namin from the lava ng Taal Volcano. Diba? Yun nagagamit yung energy natin. Diba? Yung talagang pinaka-bobong conspiracy na Kaya nga eh. na tas pininiwala yung mga tao, kaya nakatutok sa sky. Saan mo gusto tumutok yung bubong, pare? No? Sa tabi? Parang bakod. Parang protective nila. Meron din isang conspiracy theory na Jesus wasn't all-powerful being daw. He was just a man, pare. He was just a man. Oo. Alam mo maganda yung na yan. Hindi kasi it's weird. Kasi, di ba yung ang tingin natin kay Jesus, di ba white dude? He's supposed to be an Arab. Medyo brown dapat nata kasi dapat kung- si Jesus. Kung nasa Israel sila. Mukha siyang vocalista ng Soundgarden. Bakit? Parang magtutour siya sa... Si Jim Caviezel, pare. Ba't kamukha si Jim Caviezel, pare? Parang yung ginagawa ng Hollywood, di ba? Lahat ng Whitewashing. ng race, puti, kapag hindi ka American, puti ka lang na ng English accent. Dude, recently ko lang napanood yung... hindi, pinanood ko ulit, pero with fresher eyes and a fresher Ano mind. yung Prince of Persia? Hindi yung Forrest Gump. Sobrang like, it just says that white people are awesome. They invented rock music. Oo, inimbento nila lahat eh. No? Parang gano'n eh. Meron ding, ang pinaka-whitewashing para sa akin, white savior, tawag doon. And di ko alam kung maniniwala ako dito na inisip talaga nila na, I think naman, pag ginagawa nila yung mga story na nun, iniisip nila dahil puti sila. Gusto nila, syempre, pag nagsulat ako ng story, puti din yung bida. Diba? Ma-relate ka. Kasi ako, pag nagsulat ako, Pinoy sinusulat ko. Wala man ako sinasabing, a Korean walks into a bar. Diba? Parang, at ito, ang bida natin. Hindi naman ganun eh. Kasi, kung puti ka na writer, syempre, mas makagawa ka ng mas authentic na experience kapag nagsulat ka. Pero, Okay, here it comes. Pero, minsan, sobra na eh. Like, Last Samurai. Ang Last Samurai, si Tom Cruise. The only white guy. The only white. Siya pa yung huli. Siya yung nag-survive ng machine gun fire. Talaga? Siya nga lang yung tinuturuan siya maging samurai, di ba? No man. Too much man. No man. Parang ganun, di ba? Tapos bilang sa dulo, si Ken Watanabe pa yung papatayin mo. Yung tutulong ka pa sa harakiri ni Ken Watanabe tapos maglalaad ka into some weird embassy as ikaw yung magiging representation ng Japanese culture. Di ba parang medyo sobrang bida ang puti. Bida ang puti. Bida ang puti. Kami ang nanalo. Parang I ganun guess eh. we all were last samurais in the end. Tapos sa dulo, tumingin siya sa screen. Tumingin siya sa atin. I guess I'm the last samurai. Tapos biglang, what I've done! Totoo. Isang whitewashing, hindi naman whitewashing, it proves na may racism in a way sa America. Alam mo yung Planet of the Apes? Yung recent one. Yung si Caesar. Let's face it. Hindi ko napanood eh. Sige, go. Euphemism siya for slavery ng black people. I think that was the point. Yeah. Okay. And then in the end, Caesar, it took a white guy, played by Gordon Levitt, said, it's okay, Caesar, you are free. So, kailangan pa rin ng white people. Parang it portrays na Feeling ko ewan ko, baka stretch na yun. Baka Hindi ko stretch alam. nga yun, sorry. Hindi, pero gets ko eh. Gets ko Matawa na. yung tech na kasi racist ako. Mahirap. Pero mahirap kasi hindi isipin yun eh. Kasi may unggoy Kasi eh. tsaka may history talaga sila na slaver sa mga puti. Di ba? Yun eh. Di ba? Tapos, ididepict mo na unggoy yung black. Di ba? Sobrang stereotype nila. Di ba? So, talagang kung iisipin mo, ikaw yung black dude or 'di ba or African American,
Makapaisip ka eh. Oo. Alam mo yun? So, ewan ko ba? Grabe Kasi yun ganun din tawag nila sa atin, di ba? Monkeys din tayo sa mga, mga puti. Oo. Ang weird, ang pinaka-nakakatawang nakita ko. Sino yung sa Dallas Mavericks? Si Mark Cuban? Hindi yung magaling mag-basket. Yung, Si Si Dirk Nowitzki? hindi yung Si Michael Finley? Hindi yung, Yung ngayon, Pogi. Alam ko kung sino eh, tapos dinidirinig ko din sinasabi. basta may nagsabi. Si Luka Doncic. Luka Si Doncic. Howard. Tapos, sobrang galing. Hindi ko alam. Sobrang galing daw ni Luka Doncic. May nakita akong comment. Motherfuckers bringing basketball back to the White. Hell yeah, dude. Actually, yun parang top 2 players ngayon hindi ka no. Top 3 players ngayon hindi ka no eh. Parang Tangina, dude. Mga Russian natin. hindi, Diba? Serbian, Slovenian, Serbian. mga ganun. Yeah. Which is technically of Russian descent din Oo. before sila tumiwalag sa USSR. Does he speak like, I play basketball? Bilya. Hindi sila Bilya. magsalita. I play basketball. You Americans, you how to play real basketball from the motherland. Ganun magsalita si Luka Doncic talaga. Pag nag-guess siya sa pag tinatanong siya ni Charles Barkley, tell me about your game, Luka Doncic. You Americans all play with flash. I break ankles Parang of all unano. black people. I I break ankles. Just like basketball in Moscow. We play in the snow with no clothes on. I fuck all your white women. You American sissies. Sobrang hindi Tapos si siya. Luka Doncic parang, it's a really good game we played. We gave it 100%. Yes. Tight defense. Dito sa Pilipinas ngayon, si Luka Doncic. Nice. Ito yung gusto mo ng basketball-related conspiracy theory. Ano? Okay. So, may time na pumunta sila Kobe dito, tapos naglaro sila kalaban ng mga PBA at Gilas, di ba? Oo. 2 araw yun. So, ano siya, all NBA lineup, James Harden, Kobe Bryant, si Derek Fisher, si Ostertag. Wala si Ostertag. Si Chris Paul nandun, di ba? Derrick Rose. So, sinasabi nila, pinadalan daw nila ng maraming babae yung mga player para daw malahian tayo ng quality basketball. Kasi sabihin nila, 18 years from that date, magkakaroon ng napakalakas na Gilas. Ang generation of miracles, pa. Tangina conspiracy. Tapos wala sila lahat ng naka-wheelchair, yung mga babae. May Bisaya sa NBA. Oo, di ba? Hindi man alam. So, sinasabi nga nila na at some point in time, lalakas yung Philippine team natin. Investment yun. No? Investment yun. Kasi ganun daw yung ginawa kay Yao Ming. Si Yao Ming ba ay? Sabi nila, Ginawa daw nila. May 5 Chinese doon. hindi. Pero sabi nila, Isa siyang si Yao robot. Ming, di ba, ang mom tsaka dad ni Yao Ming, pares daw na athlete na matangkad. Eh. Tapos sabi nila parang sinet up daw nila yung marriage na yun para gawin si Yao Ming. Alam mo, feeling ko mga conspiracy nito ng mga Amerikano kasi hindi sila makapaniwalang may Chinese na player. Tangina na malakas. pare, mga Chinese Alam mo yun? nag-arranged marriage. Come on, pare. Come on, dude. Stop. Pero di ba, it plausible. Pwede. Pwede. Ito. Grabe, no? Para lang man sa basketball. basketball. Sa basketball, pare. Oo. Kailangan natin gumawa ng super As Philippine in, si super. Yao Ming daw, minsan, nung naglaro siya sa NBA, tas nakita daw siya ng nanay niya naglalaro. Siya daw yung nagko-coach sa kay Yao Ming na masyado kang malambot maglaro. Parang tinatrash talk daw siya ng nanay. Nung nanay mo. Tangina. Yeah, Asian. Asian. Oh, you don't. You don't. Number 1 draft pick ka. Ano ngayon? Parang ganun eh. Oh, you lack a discipline. Oh, Hindi you ko alam don't. kung ba't kailangan mag-accent. Yeah, you don't dunk. Sobrang hindi yan. Sobrang bano eh. Walang ma-offend dun kasi ang bano nung ginawa mo. Kilala, meron dun isang basketball player. Doon ang angas ng name niya. Hindi siya nag-NBA pero college basketball legend. Si Super Crip, pare. Hindi nga, super cute pangalan niya. Hindi siya magwardya ni Tyson Chandler, pare. Si Tyson Chandler. Bakit fit na hindi siya magwardya ni Tyson Chandler? Di ba, NBA player yun eh. Oo nga, pero, sige, fine, go. Dinakdakan lang siya ni Super Crip. Ang angas ng name niya eh. Feeling ko super creep yung pangalan mo.
Okay, Dapat ma-draft ka eh. Alam mo yun? dapat you're the best kung ikaw si Super Crip. The first draft pick, Super Crip. Dude, Super Crip. And the Cleveland Cavaliers select Super Crip. Jack. Ano apelido niya? Crip? Hindi, yung tawag. Hindi ko alam yung real name niya. And the last draft pick, Whitey McWhiterson. Number 422 in the draft. He's got a good jump shot kung open John siya. Smith. Di ba mayroong joke sa Key and Peele na ganun? John Smith, BYU. Di mo alam yun? Wala akong kwenta. On that very great note, That was a great episode. Bago tayo makancel sa dulo. Dahil bigla na lang nag-freestyle accent si Aaron. Nag-joke. Nag-joke lang naman talaga tayo. But that's how people gets canceled. So, check nyo, pare. Check nyo, sorry. Promote nyo, pare, kung kailangan yung promote. September 23, Cowboys, Comedy Cowboys. Teka, nakamali lang ng konti. Ganyan nga na. Medyo essential siya eh. Kasi dalawang word lang siya, tapos arrange mo pa. Sabi ko sana The Cowboys from Hell. The Comedy Cowboys, me, Alexio Tabafunda, both were doing 30 minutes with Ray Mamuad and other comedians. Go lang to comedymanila.ph. Yun. Ikaw, Ray, meron ka ba yung promote? Same din. The Comedy Cowboys. September 23. Kami ni Andren, tsaka Alexio, tsaka other comedians. Yan. Sino pa ibang comedians ba? Si Judd. Ikaw na. Si Judd. Tsaka si Judd. JP. Si RG. Si Mikey. Tas si River Cruz. Okay. Lakas. Tickets. Malakas nga! Malakas! Please, malag kayo. Malakas plenty of Tangina tickets. nito, tumawak ko. Tangina ito eh. Wala akong kwenta rin. comedymanila.ph/shows. Follow nyo rin kami on Instagram, si Fandren, si Ray Sheepy. Yes, Ray Sheepy. Marami siyang hasbula po. Nakakapikon. Wala akong presence sa social media. Comedy by Red para makita nyo rin yung upcoming shows. Kami shows ako sa Alabang, October 14. And then, yun lang. Yes. Thank you so much, Andren. Guys, pwede tayong matulog. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.